Pero napakaswerte ho ng mga malalaking negosyante at mga oligarko, may tagapagtanggol sila, DepDev at mga economic managers natin. Director, magkano po salary grade nyo, Director? 26. if I'm Magkano not po per mistaken. month yun? That would be 137. 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Karamihan ho, ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner. Lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. At ang maririnig natin sa economic managers, bigyan na lang ng ayuda ang mga minimum wage earners kaysa itaas yung sahod nila. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Baka meron pwedeng isagot yung DepDev dito sa mga katanungan natin, sa mga ni-raise natin. Numero 1, bakit walang kahit anong pronouncement ang gobyerno sa mga wage earners natin, particularly minimum wage and middle income earners? Okay. Mr. Chair, if I may, Director Des Narvaez from DepDev. In terms of measures for the labor sector, you're right, Mr. Chair. Currently, we are prioritizing, so the economic managers are prioritizing the severely affected sectors. And incidentally, many of them actually are also wage earners. Mr. Chair, naintindihan ko naman ho yung line of answer ng DepDev. Ang swerte ho ng mga malalaking negosyo, sa totoo lang, DepDev. Alam niyo kung bakit? Kasi kanina lang may meeting doon sa Palasyo with Executive Secretary Ralph Recto, yung mga kinatawan ng mga malalaking negosyante. Buti pa ho yun, may assurance kayo. Kasi ang pinupunto ho ng DepDev, Mr. Chair, kailangan daw proteksyonan yung job creation at hindi magdulot ng job losses sa ekonomiya natin. Ipinagpapalagay at ina-assume ho ng DepDev at ng economic managers natin na yung pag-uusap ng kahit anong taas sahod ay magdudulot ng karagdagang pagkawala ng sahod. Willing nga kaming debatihin kayo sa plenaryo tungkol dyan . Pero napakaswerte ho ng mga malalaking negosyante at mga oligarko, may tagapagtanggol sila, DepDev at mga economic managers natin. So, pwede ho bang makakuha tayo ng sagot sa DepDev at economic managers natin? Is it your policy position not to include wage earners in your policy recommendations? Mr. Chair, if I may, as mentioned, it's not that we do not intend to include the labor sector. As mentioned, we are currently prioritizing the severely affected sectors. So, transport, kailan nyo po iimbitahan? Kailan nyo po i-recommend man lang yung mga manggagawa na makausap? Hindi kami nakakausap. Hindi kami na-invite sa kahit anong usapan. Yung mga manggagawa, wage earners. Okay. Baka natatakot pagalitan mo. Mr. Chair, kahit gusto ko pong gawing light tong usapan natin, we are really offended kasi. We can only speak of, not exactly of subsidy, but could be a form of subsidy. The measures implemented by the Department of Agriculture to ensure that Mr. Chair, affordable commodity. if I may interject, so is it correct? Go ahead. Doon sa naririnig namin, mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa? If I may, Mr. Chair, it's the position of the economic managers to leave to the regional wage boards the matter of raising wages. Ayan, sasagutin ko ho yung sinabi nyo, Director. Alam niyo ho ang posisyon ng mga regional wage boards at ng DOLE? Wala nga asahan na taas sahod. So ulitin ko ho, mas pabor ho ba ang economic manager sa pagbibigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa? It's a yes or no? Ano lang, question. Okay. Okay, if I may, the capacity of the economic manager is only with respect to providing subsidies. So we live, I maintain that position that we live. Ayun po. Maraming salamat po, Director. At least nalaman ng mga manggagawa ngayon sa 5 milyong minimum wage earners who are watching and who will be watching this hearing,
Wala nga asahang taas sahod, banggit ng economic managers, mas ipa-priority ang pagbibigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod. Kung magkano ang ayuda, hindi natin alam. Panghuli na lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa inyong Sinusuko ko yung oras ko sa iyo. Sige, para may tanong mo yung huling tanong. So kung yun po ang policy pronouncement ng economic managers ho natin, tama ho ba na ang mga economic managers natin ay tutol sa hakbang? Kaya po tayo nag-uusap ng ganito kasi kailangan ho namin kumuha ng cue mula sa inyo. Ano ba ang gagawin namin sa Kongreso eh? Sa kasalukuyan ho, may mga nakafile na mga wage bills. Isa dito ang legislated wage increase, 200 pesos. Pinangungunahan ho ng ating Deputy Speaker, Raymond Mendoza. Isa rin ho nakafile sa atin ay yung House Bill number 8081 para naman sa mga manggagawa natin sa probinsya, maipantay na yung minimum wage, Luzon, Visayas, Mindanao. So ano po ang policy position ng economic managers natin? Una, sa legislated wage increase, ngayong nasa krisis tayo. Pangalawa, sa pagbubuwag ng mga regional wage boards, ngayong nasa krisis tayo. Sige po, pakisagot, Director. Okay, thank you, Mr. Chair. We will reiterate the position we submitted, I think, late last year, and that's in consonance with the position of the economic managers that we are in support of, strengthening the regional wage board instead of coming up with a legislated wage hike. Okay po. Mr. Chair, maikling clarification na lang po. Sige, Mabilis na lang po to. i-wrap up mo na yan. Sige. Yusek Adriano, if I may ask po. Yusek Adriano, magkano po ang salary grade ng isang undersecretary sa DOF po? Pakiulit yung tanong. Magkano po ang salary grade ng undersecretary? Kayo po, Yusek. 28 ba? Mr. Chair, I'm not actually familiar. 30? Ang USEC? SG salary grade 30, Mr. Chair. Okay po. Magkano po per month yun? Okay, for salary grade 30, that is 218,237. 218,000 po. Based on this okay po. table that we have. Director, tranche. Director, magkano po salary grade nyo, Director? 26. if I'm Magkano po per mistaken. month yun? That would be 137. 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Karamihan ho, ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200,000, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner, lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. At ang maririnig natin sa economic managers, bigyan na lang ng ayuda ang mga minimum wage earners kaysa itaas yung sahod nila. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.